7:51, yan po ang tamang oras. Nakatuto ka pa rin dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV. Tayo po ay proud member ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, Kuya Ted, nito po kasing nakalipas na linggo, inalis na atin pong Department of Education itong mother tongue subject dito po sa adjusted na K-10 curriculum na inilunsad po ng DepEd. Sinabi po ni DepEd Undersecretary at Spokesman Michael Powa na kanilang inalis ang mother tongue bilang subject pero hindi ang mother language bilang medium of instruction alinsunod sa K-12 law. Ipaliliwanag naman ni Bureau of Curriculum Development Director Joyce Andaya, ang mother tongue bilang isang subject ay maaari namang makuha o mapag-aralan sa ibang learning areas. Binanggit din po ng DepEd na mayroon ding ilang issue sa pagpapatupad ng sariling wika bilang paksa. Dagdag pa nito, sa kasalukuyang curriculum may asignaturang Filipino at asignaturang mother tongue na kung saan tinatanong ang mga guro kung ano ang pagkakaiba ng dalawang paksa. Ang pagkalito na ito ay kabilang sa mga dahilan kung bakit nagpasya ang DepEd na tanggalin ang sariling wika bilang asignatura sa adjusted K-10 curriculum. Samantala, suportado naman po ng ating Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. ang bagong K-10 curriculum ng DepEd na matatag curriculum. Anya, makabuluhang ayusin ang curriculum para maging akma sa pangangailangan ng mga batang Pinoy. Para naman kay VP Vice President and Education Secretary Sara Duterte Carpio, ang matatag curriculum ang magiging legasiya ng Marcos administration sa basic education ng bansa. So, pulsuhan po natin ano kaya ang magiging implikasyon nito sa ating kabuuang education system at paano din makakaapekto sa ating mga mag-aaral ang pagbabagong ito sa K-10 curriculum. Via Zoom, kasama natin ngayon si Dr. Ched Arzadon, faculty member ng College of Education sa UP Diliman. Dr. Ched, good morning. Good morning. Good morning, Heidi. Hello, Ted. Good morning, Ninang. It's nice to see you here. Magninang po pala kayo, Dr. Oo nga, Ched. naanak ko yan sa kasal. Ay, payatang nauna, no? Opo, pinasama ko po siya kasi talagang napakabihasa po ni Sir Ted sa iba't ibang mga languages Ay, dito oo. sa Pilipinas. Opo. At gusto rin natin mapulsuhan. Dr. Ched, eto na, lumabas na po yung revised na K-10 curriculum natin para po sa ating basic education. Ano muna yung masasabi niyo po dito, Dr. Ched? Minsan nga, no, na-interview ako sa DZMR, sa station ni na Ted, na ang tawag sa mother tongue sa kanilang program ay heart language, di ba, Ted? So, ito yung heart language para maintindihan natin yung ating naririnig sa klase, Kasi gusto natin na mayroong comprehension, mayroong critical thinking, at kahit sa ating pananampalataya para maging buo sa puso, tumimo sa puso, ay talagang dapat marinig natin ang salita ng Diyos sa ating wika. Kaya nga yung Pinoy Bible, patok na patok dito sa bahay. Kasi talagang feel mo, kahit na marunong kami ng English, pero iba pa rin yung dating ng Pinoy Bible sa amin. So, kaya yung paggamit ng wika sa ating mga mananampalataya sa school, paggamit ng mother tongue, ay hindi lang dahil sa gusto mong protektahan yung ating cultural heritage. Kasi tama naman na cultural heritage natin yun. Pero it's about quality education para maintindihan at patutong mag-isip. At tumimo sa puso, maging magagaling, maayos na citizen ng ating mga mag-aaral. So it's, yun naman ang ating mission. Hindi lang para sundin yung ating code of ethics bilang mga guro. Kaya natutuwa kami sa education sector noon na talagang after decades ay talagang pinansin nila, nagsimula noong 1997 sa IP Rights Act, sinasabi doon na ang mga IP natin may karapatang matuto sa kanilang wika, and then noong 2009 nung panahon ni President Arroyo, doon na itatag yung mother tongue based multilingualism. So tapos tinuloy lang ito ng mga sumusunod na presidente. So parang natutuwa naman kami sa education sector na talagang nakinig na sila sa sinasabi ng teorya,
Kaya nung di nakita na maraming mga implementation problems, Mm-mm. after ito na batas, ano? Kaya in-expect namin na sana itong pamumuno ni VP Sara or DepEd Secretary Sara ayusin, ano? Kasi nga nagpo-progress na, ayusin yung mga implementation problems na nakita ng mga pag-aaral like PIDS. Kunyari, anong gagawin mo pag iba-iba yung mga languages? Paano kung kulang ang material? So mga implementation problems, kasi yun naman ang dahilan kung bakit may mga negative reaction, ano. Pero nagulat kami na imbis na ayusin yung implementation problem, ay tinanggal, ano. Mhm. Sabi nga ng mga may nagsulat na DepEd teacher galing sa Benguet. Sabi niya na kung yung mga tanim namin dito sa Benguet, pag may problema yung tanim, lagyan mo siya ng fertilizer or Mhm. pesticide para mamatay yung peste. Hindi mo siya bubunutin, ano? So, yun ang ginawa, no? Imbes na ayusin, binunot. At sana ko ang pinalit ay mas okay, ano? And matagal na, no? Matagal nang kaya nga nagkaroon ng NTB-MLE dahil yung lumang sistema nagagamitin mo yung English immediately, ano? English for math, science ay hindi nagreresulta ng maganda dahil nakita na yun sa Teams, PISA, na hanggang conceptualization, definition of terms lang ang kaya ng mga bata natin. Hindi niya kayang i-apply, i-compare, maging, i-critique sa mind niya yung mga natutunan niya. Yun ang standard ng PISA and Teams. Mhm. Mm. Kaya ang ginagawa ng ibang bansa, like Malaysia or Thailand, Vietnam, talagang sa sarili nilang wika yung language of assessment. Okay, gusto ng Malaysia na may English sila, kaya dalawa, Malay at saka English, ano? Mm. Kasi nung nag-shift sila sa English, ang Malaysia, biglang bumaba ang kanilang PISA standing. Dati number 10 sila. I mean, teams. Mm. Naging 27 sila, kaya balik ulit sila sa Malay. Ngayon, nung 2017, gusto nilang palakasin yung English nila, no? Kaya sabi nila, sige, let's have two. Gagamit tayo ng Malay sa Teams, saka sa PISA. Pero ang gagamit ng English ay yung mayroong mga kahandaan. Like dapat handa yung principal, handa yung mga teachers na gamitin yung English. Mhm. At mayroong resources sa school. At mayroong support ng magulang. Tutulungan dapat yung mga bata. Kasi nga English naman is hindi nila first language rin. Ano? So mayroon lang mga 1,000 plus na eskwelahan sa Malaysia ang sabi, okay, let's use English. So, optional siya, voluntary sa mga handa. Dito sa atin, in-impose, ano? Kaya kung gusto natin na makita ang better scoring, better standing sa mga international tests, dapat tignan natin kung ano ba yung kakayanan. Mhm. Kasi kagaya ng Malaysia, kaya sila bumalik ulit, ano? Dati kasi Malay, then nag-English, then balik sa Malay. Dahil nakita nila na 40% lang pala sa mga guro nila ang English proficient. Sa atin nga mas mababa pa, no? Mm. So, Okay. dapat talaga, wag naman arbitrary, na walang, gusto ko lang, hindi ganon. Mhm. Dapat evidence-based ang decision ng ating gobyerno, Okay. kung anong wika ang gagamitin. Kasi Oo. nakita na talaga, Mhm. 100 years nang nakita, we Okay. never succeeded with an English-only education, Mhm. policy. Okay. Wala pa. Ang mga nagsasucceed lang, yung mga maybe 2%. Yung mga matatalino, talaga, kaya sila yung pinapadalang pensyonado nung unang panahon. Mhm. Sila yung yung maraming suporta sa bahay. Hindi naman po lahat ganon Okay. sa ating bansa. Doc Ched, baka lang may gustong i-point out si Kuya Ted or baka Kuya Ted may gusto ka ring itanong kay Dr. Ched. Yes. Good morning, Ninang, again. Good morning. Ah, Doon sa nabanggit ninyong na-discover na kahinaan nung naging or na-discover na hindi maayos na implementation, ano yung pinopropose ninyong pantugon dito sa na-observe ninyo na Mm. kakulangan sa implementation ng K-12 Oo, MTBLE? tama, no? Kasi yung implementation problems na yan,
talagang napaka-glaring na result ng pag-aaral ng PIDS, ano? At iba pa, ang mga thesis, dissertation namin, kasi syempre sa kolehiyo marami kaming thesis and dissertation, paulit-ulit. Ano? So, sabi nga ng recent study ng PIDS, na talagang walang nag-advocate, ano? Walang nag-champion ng MTBMLE sa loob mismo ng DepEd. Kaya minsan nagulat ako, kasi gumagawa kami ng mga guide sa mga teachers sa MTBMLE at in-invite lahat ng focal persons, ano, iba-ibang division, region. Nagulat ako na sila mismo, kailangan ko pang kumbinsihin, ano, focal person na sila. So yung advocacy, yung training sa loob mismo, no, from their leaders, yun nagkulang. Ano. Ang training lang kasi ng DepEd noon, 2013, ay puro grade 1 teachers. Okay? Hindi man lang yan sana training din niya lahat ng grade kindergarten, pero yung or grade 2, grade 3, kailang kulang sa training, parang kanya-kanya na sila. Yung massive training na sinigurado lahat, pang grade 1 lang. Ano? So isa, nagkulang yan. Walang advocate sa loob. Ano? Ang mga nag-advocate pa nga yung mga teachers sa baba, ano? Kasi sila yung gumagawa ng big books. Kagaya kunyari, nakwento ko na noon, sa mga eskwelahan, like sa Kankanai, sa Bugya, silang gumagawa ng big books. Dahil sinulat nila yung mga big books, naging advocates sila, no? Inaraw nila yung languages nila. So walang tamang training, discussion, walang strategy talaga. Kung tatanungin mo, syempre pag meron kang plano, ano, kahit ating simbahan, kung meron kang kunyari strategic plan, imo-monitor mo yan, di ba? Kung titignan namin yung checklist na minomonitor, siyempre may mga yung PAPS na yan, ano, kung nagmo-monitor yung mga supervisor, hindi kasama sa checklist yung kumusta na yung MTBMLE implementation, ilang materials na ba ang napoproduce, ganyan, ano, ilan ng teachers ang natitrain, hindi kasama sa checklist nila. Ano? So, walang planning, walang monitoring, at wala pa nga na-create na supervisor position. Kasi meron tayong supervisor sa Filipino, sa English, sa kindergarten, iba-ibang asignatura, wala man lang supervisor sa mother tongue. Ano? Ang dami pa namang bubuing mga materials. Kaya parang kaya nanghihiram lang sila o hihiramin nila yung supervisor ng kindergarten or yung Filipino, ganyan. Ano, ang dami ng trabaho, ano? So parang pabigat pa sa kanila. So hindi nag-create ng position para sa education program supervisor for MTB. Ano? So ang daming implementation issues talaga. Okay. Pero yung mga regions or division, specifically division, talagang sineryoso nila, magaling yung kanilang superintendent, masipag, creative, resourceful, magaling maghanap ng resources, maganda yung naging resulta, yun nga kagaya ng aking kwento na palagi na yung sa aking dissertation research. Naging maayos ang kanilang na nakakabasa yung mga bata, nakita nila na proud yung mga bata sa kanilang identity, sa kanilang language, nakakabasa sila, mas madali silang nakakaintindi, So, yun po yung nakita kong mga implementation issues na dapat inayos ng DepEd. Kasi they have the highest budget. Pero They can ngayon, get the best management consultant. Pero Opo. unfortunately, oo. Pero ngayon, Kuya Ted and Dr. Ched, na hindi na siya isang subject, pero pwede pa rin naman siyang gamitin as medium of instruction. Ano yung nakikita ninyong magiging implication po nito, Dr. Ched? nung nandun ako sa sa Sofitel Hotel nung ni-launch yung matatag curriculum na-invite kami doon. Tapos so in-announce na nandun sa YouTube, sinabi rin na gagamitin pa rin yung L1 as medium of instruction, pero tinanggal na yung mother tongue. The next day nag-attend ako ng seminar workshop on wika. Okay? And then yung isang teacher na galing Abra, talagang tumayo siya, suot pa nga niya yung kanyang traditional dresses at siyang IT. Sabi niya, siya raw ang nag-initiate ng paggawa, nag-lead ng project ng paggawa ng orthographia, mga material sa mother tongue. Sabi niya, bakit naman binaliwala niyo na? Okay.
ang sama ng loob niya, no? Talagang kita mo yung feel mo, nandudurog na yung puso ko, nung pinapakinggan ko. So, kasi iniisip ko lang yung teorya, no? Yung policy. Pero siya personal, paano yung ginawa namin, pinaghirapan namin, alam naman natin na overwork na nga yung teacher. Tapos yung pinaghirapan pa niya ng mga materials, storybooks, and thousands yan all over the Philippines. Napakadami, magugulat ka sa dami. Sabi niya, ano na yun, ano? So sa kanya, yung bagong policy na tinanggal yung mother tongue at gamitin na lang as medium of instruction, parang it's not inspiring them to continue producing materials. So na-feel nila na, hindi pala priority. Gusto na palang tanggalin. So it's being eased out dati hanggang grade 3, ano? Yun nga yung concern namin Hindi pa na-amend yung kindergarten law, hindi pa na-amend yung K-12 law. Nakalagay doon hanggang grade 3 dapat. At nakalagay doon na sole medium of instruction sa lahat ng language, lahat ng subject. Ngayon, ginawa na lang siyang medium of instruction sa language at saka sa reading. Sa math, nagulat ako English kaagad, ano? So, grade 2 pa ituturo yung English, ano? So, ang gusto ko intindihin, kung grade 2 pa ituturo yung English, bakit ginawa na siyang medium of instruction as early as grade 1, ano? So talagang matatag ba? Ano bang nangyari, ano? Sabi nga namin, biro-biroan. Baka naman matatagtag. Hindi na matatag ang mangyari, ano? So, ang panawagan namin sa DepEd at sana tulungan nyo kami, mga stakeholders, kasi next year pa naman to implement. Okay? Pag-isipan nilang maigi, kausapin nila yung mga teachers, kahit yung mga teachers central office, yung dapat si DepEd Secretary Sara, mag-heart to heart siya. Siyempre, mga teacher, may tendency kami na parang takot yan na anong sabihin. We're very, mga teachers ang pinaka-magagalang na tao, ayaw maka-offend. No? Pero kung kausapin mo sila heart to heart, kasi nakikilala ko yung mga iba sa kanila. Nakikita ko yung sinusulat nila, kung nag-speak sila sa Senado, minsan umiiyak pa sila para ipagtanggol yung MTV-MLE. If they would just listen to them, at sana itong mga teachers natin na maging lakasan yung loob nyo. Huwag kayo matatakot. Sabihin nyo kung ano ba yung sinasabi na napag-aralan natin sa College of Education. Okay. Paano ba natututo yung bata? So, may dapat. Ninang Che, nabanggit nyo, I'm sorry to call you Ninang, mas intimate yung dating, Yung nabanggit nyo during the implementation, during the launching nito, wala bang bahagi nito na pilot testing sa isang grupo muna para malaman at anong effect nito doon sa launching? Wala ba nabanggit na ganoon na part ng implementation? Mayroong pilot testing starting tong September. Okay? Kaya nga minamadali na yung paggawa ng mga lesson exemplars, at sa kolehiyo namin, tumutulong kami sa paggawa ng lesson exemplars. So malalaman, So sana, pag-aralan nila yung result ng pilot testing. Kasi nagkaroon naman ng pilot testing na noon bago ni-launch yung K-12. Kailangan wala nang oras, Yes, Kailangan i-launch na. Kasi nga, 6 years lang naman kasi sa position yung ating DepEd Secretary, So, mayroon at sana ay pakinggan nila, tignan nila yung resulta ng launching, ng pilot testing para makita nila yung effect. Itong biglaang pagpalit ng curriculum ay sa palagay mo ay handa ng ating mga kaguruan para sa pag-implement nito starting this coming school year? Mahirap kasi hindi man pwedeng kasi gagawa ko ulit ng bagong lesson plan, bagong materials, so kailangan ng training dyan, So, kunyari ipapilot testing ng September, Siyempre, ito-train pa yung mga teachers sa pilot testing para maganda yung piloting, September, hindi pa nga nagagawa yung lesson exemplar. Kailangan sila ito-train. At siyempre, pag train mo yun, papag-isipan nila, gagawa sila ng materials. So, and then next year pagkatapos ng pilot testing, isasagawa yan sa milyon-milyon. Remember that ilan ba mga 41,000 ang elementary school sa buong Pilipinas. Isa kung maliit lang yan na barangay at makikita mo, So,
mahirap siya, no? Kaya nga kahit noon sa MTBMLE noong 2013, ang gusto sana namin parang demonstration schools lang muna. Ang ginawa kaagad ng DepEd noon, inimplement na niya sa buong Pilipinas, iba-iba pa lang sitwasyon. That's May right. mga lugar na nakalimutan na nila yung mother tongue nila, may mga lugar na, yung mother tongue ng parents nila. Iba na yung mother tongue nila, may lugar na maraming mother tongues. So iba-iba pala ang mga konteksto. So sana ay tama yung implementation. So the same ulit ngayon, So sana ay ayusin nila. Okay. Pero parang sa unang tingin, Dr. Ched and Kuya Ted, parang na-decongest nga yung Ayun. curriculum, di ba? Yes, yes. Tama naman, masaya rin kami na na-decongest kasi noon hindi lumalalim ang pagkatuto dahil masyadong concern na ma-cover lahat. Okay? So, okay na sana, nasa tamang direction. It's concerned with depth rather than breadth or, yung hindi dami kundi quality. Pero sana, pundasyon ang language, So, yun nga, yung dinecongest mo nga, pero papahirapan mo naman yung teacher. Kasi if I will, give statistics, ituturo mo yung English, ituturo mo yung science, math using English, is a study ng DepEd mismo, Meron silang tinatawag na yung English Proficiency Test for Teachers, TEPT. Okay. Ang lumalabas, 2% lang sa mga teachers ang English proficient. Majority ay either low or medium ang proficiency sa English. Okay, given that fact, paano magiging quality ang pagtuturo ng science and math? Kahit na i-decongest mo pa yan, hindi yan ang solution. Actually, as early as 1925, yung mga big shots sa US na educators, educational assessors, they came here sa Pilipinas para i-assess ang education system. Ang titignan nila yung education system. And then they identified the root cause kung bakit ang mga Filipino children were underperforming. Kaya nga tinawag tayong nation of fifth grader kasi ang equivalent ng high school graduate ay grade 5 lang sa ibang bansa, And they found out na ang main reason ay yung language. So the language problem is the education problem. Okay? Na dahil stricto sila sa paggamit ng English as medium of instruction, kaya nagulat yung mga Philippine Commission, yung mga namumuno, na insulto nga sila, Kaya isa nila, bakit yung mga pinapadala namin sa Amerika, yung mga pensyado, magaling naman sa English, So hindi nila inaksyonan, walang ginawang aksyon. 1925 yan, And ang tawag nga sa paggamit ng English sa Philippine education was the Great Experiment, Kasi wala pa namang bansa noon na na-colonize na ginamit yung English or yung wika ng colonizer. Lahat ng nasakop, they tried to use yung language ng mga tao. So yun nga ginawa ng mga Espanyol, kasi nga mga misyonero sila, mga pari, gusto nilang pumasok sa puso ng mga Pilipino yung Christianity, yung Katolisismo. Kaya hindi inimpose ang Espanyol sa mga Pilipino yung wika, kung ano yung alam nilang wika. Inaral ng mga pari yung wika ng mga tao, pagdating sa Amerikano, yun yung nagkaroon ng Great Experiment. They use English, strict. Kaya mula noon, wala pang moment noong 1900 na naging successful tayo sa education gamit ng English language. Wala. Magpakita sila ng bansa na gumamit ng colonizers language na nag-succeed, It was only kunyari Vietnam when they gave up French and they shifted to Vietnamese, Doon, number 8 sila sa PISA. Can you imagine a small country na developing? Yes. Tapos lately sa 2018 sa science, number 4. Talo nila yung mga mayayamang bansa, Kasi talagang plinano nila at they build the quality of education around their language. So ganun din sana tayo. Gayahin na lang natin ang Vietnam, ang Thailand, parang suntok sa buwan, So sana inayos na nga, gustong matatag, ituloy-tuloy na sana nila, Okay. Ninang Ched,
With what is going on ngayon, nabanggit na nga ito to be implemented now. What are you hoping for Mm. with the implementation of this new curriculum? Well, may mga kilala ako na sabi nila na ano na raw, nagbabalak silang mag-file ng case, ano? Mhm. So kagaya nung sa TGMA noon, actually sa una ng kanyang pamumuno, nag-issue siya ng Executive Order 210 imposing English only. Mhm. At nagpunta sa Supreme Court yung mga yung mga Filipino teachers, ano? And the same group of people and others are saying na baka na kasi nga totally nababiolate yung batas, Mm. ano? Eh siyempre importante sa ating bansa na the rule of Rule of law. law. Hindi pa naman basta babaguhin yan, hindi pa naman naipasa sa Senado o sa Mhm. Kongreso, ano? So I think yun ang gagawin ng iba. Kami naman ay mag-a-appeal kami sa DepEd, na sana suportahan yung sa stakeholders, na sana ma-inform kayo kung anong implication nito. Anong hintayin natin na lalong babagsak? Okay. So wag na natin igawing kung something, let's help, let's inform. Kaya nga sabi ko sa mga guro sa loob, inform nyo naman yung mga official nyo kasi hindi naman sila maestro, maestra. Okay, wala silang mga lawyers yung mga yan, so ekonomista. Mm. So paki-inform naman sila para naman hindi naman napaka-arbitrary yung decision na ginagawa nila. Okay. Maraming salamat po, Dr. Ched Arzadon. Ramdam po namin yung matinding pangihinayang ninyo kasi nasimula na. Yes. that's right. Sana in-improve kesa talagang tinanggal That's right. Yes, ng opo. lubusan ang Salamat mother po. tongue as a Thank you, subject. Heidi. Thank you, Ted. And thank you for tackling this topic sa programa nyo ngayon. Okay. God bless you po. Mabuhay kayo, Dr. Ched you. God Arzadon. Thank you. bless. God bless, Ninang. Okay, faculty member po si Dr. Ched ng College of Education sa UP Diliman. So, Kuya Ted, malapit yung paksang ito sa atin dito sa FEBC kasi talagang sinusulong natin yung heart language, di ba? That's Kahit right, sa that's mga right. broadcast po natin, lalo Totoo na sa yan. inyo dyan, sa Isabela. At meron kaming mga iba't ibang wika nga o ibang languages na ginagamit ngayon sa DZMR. Meron tayong kasama natin yung nabanggit dito kanina sa ating binabanggit na yung ang bungkalot ginagamit natin, ang kalanguya, ang kasama din natin ang ifugaw at maging ang May itawis na ba itawis. kayo? And ngayon gusto namin ipinapasok ngayon yung yoga. We would like to have that. Even the Balangaw language. At saka naghahanap din kayo, syempre, ng mga programmer Of na nagsasalita course, ng mga course. ganyang languages, di ba? That's right. Kasi iba talaga Yung lagi kong kinakwento ng Ate Heidi na Dating meron sa yung isang puso, nag-driver. Yung driver na marinig niya yung kanyang lingwahe sa radyo, talaga napaiyak siya. Kasi meron palang ganito na station na nag-broadcast ng aming lingwahe. So, natuwa, kahit ikaw, kahit sino, mapapalingon kapag narinig mo ang iyong lingwahe sa radyo. And of course, effort din yan, di ba, para talagang mapanatiling buhay nga. Di ba, yung mga languages natin dito sa Pilipinas, part din kasi yan ng pagpreserve natin ng ating kultura, That's bilang right. mga Pilipino. Yan, yung ating cultural heritage na dapat maipasa sa mga salinlahi, kumbaga, at manatili ito. Okay, so mga kaagapay, yan po ang ating malayang talakayan. Ngayon, dito sa Oras na Pilipinas, maraming salamat dun sa mga insights na ibinigay at ibinahagi sa atin ni Dr. Ched Arzadon. Patungkol nga po dito sa bagong K-10 curriculum, matatag curriculum na inilunsad po at i-implement po sa susunod na school year pa naman, Kuya Ted, 2024 to 2025. That's right. Pero yun nga, meron na ring pilot implementation dito po sa dinicongest ng mga asignatura sa atin pong mga kinder at saka elementary students. So, tignan po natin kung ano nga po ba ang magiging pakinabang at kung paano nga po ba mababago nito yung paraan po ng pagkatuto ng ating mga kabataang Pilipino. 8:20 na ng umaga, Kuya Ted, meron tayong kasama ngayon ka-team positive natin, maghahatid ng additional na information dito sa ONP. Good morning, Kayla.